May tanong sa akin, totoo po ba ang text na to, Boss Rai? Natanggap po ng close friend ko. It seems that you are not really interested in paying your loan in our company. We don't have any other choice but to send a demand letter for you. Please wait for your demand letter from our company and you will also face a bigger problem if you don't settle your problem with our company today. We need to transfer to Barangay Conciliation, the Municipal Trial Court MTC in your place, then the company will file a case, small claims cases. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin ngayon, iaalamin po natin, may katotohanan po ba no, yung lagi ho nilang panakot no, sa atin na papadalan demand letter, no? Tapos pupunta sa barangay para sa barangay conciliation, tapos yun pong pagsasampa po ng small claims cases daw po. Sabi ko, cases daw. So, ibig sabihin, marami na small claims, no? Dito ngayon, naalamin natin yan. Kung may katotohanan po ba yan. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. So, sabi nyo nga po is kung totoo ba yung pinadala dun sa inyong close friend, no? So sabi nga, it seems that you are not really interested in paying your loan in our company. We don't have any other choice but to send a demand letter for you. Please wait for your demand letter for our company, from our company, and you will also face a bigger problem if you don't settle your problem with our company today. We need to transfer to Barangay Conciliation, the Municipal Trial Court, MTC, in your place. Then, company will file a case, small claims cases. Dami nilang gustong mangyari. Di po ba? Kaya ba nila talagang gawin to? So, simulan ho natin dun sa sa message muna na pinadala sa inyo. Ang gulo, no? Nakita nyo po, halatang halata, no, na wala ho talagang abogado itong mga bugok na to. No? Kasi ho, tingnan nyo naman yung pagkukonstruct pa lang ng mensahe. Dito pa lang, malilito ka na di ba? Please wait for your demand letter from our company and you will also face bigger problem if you don't settle your problem with our company today. Di ba? Puro problem Di ba? Hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling o kung sino ho yung gumagawa ng mensahe nila. Pero halatang halata po no, na talagang hindi professional no, yung pagkakagawa ng mensahe. No, tapos dito sagutin natin. So sabi ho, magpapadala raw ho ng demand letter. Wala naman hong problema ron. No, magpadala ho sila ng demand letter kasi kasama naman ho talaga yan sa process ng paniningil Okay? Ito ho, tandaan nyo ha. Ang pagpapadala po ng demand letter, ikasama naman po talaga yan sa process ng paniningil. Pero kailangan po na exhaust muna, ibig sabihin, nagawa po muna nilang lahat, no? Yung pamamaraan, tamang pamamaraan po ng paniningil. Kailangan ho, yung may nilabas ho kasing Prohibition on Unfair Debt Collection Practices po ang SEC. So may mga bawal doon, dapat yung mga bawal hindi nila ginagawa. So yun po muna dapat nilang gawin bago ho sila magpadala ng demand letter. Itong mga bugo katapusan ng online lending apps na to, hindi ho kayo nakabayad ngayon. Bukas, may demand letter ka na. Kalukuhan naman yun. Hindi ho ganyan. So, halatang halata po, no, di ba? Wala silang proseso. Wala silang structure. Wala hong credit and collection policy yan. Walang step-by-step na na sinusunod. Basta ang alam ho niyan, nagpapadala ng mga panakot na na SMS, tsaka email, at tsaka tatawag para kayo takutin at iharas. Yan lang ho alam talaga niyan. At tsaka po, yung demand letter, sabi ko nga sa inyo, walang problema kasama sa proseso pinapadala nitong mga bugok na to, pananakot letter. Hindi ho ganun ang demand letter. Ang demand letter po dapat yan, no? Well-constructed po. Okay? Ito ho, pwede naman ho, pagka yung sa individual, pwede ho yung tao mismo
no, na nagpautang ang gumawa ng demand letter. Pero pagka ganyan po, no, na mga kumpanya, dapat ho yan, abogado gumagawa. No, dapat yan, may letterhead, kanino galing, detalye kung kanino galing, tapos sino padadalan, detalye nung padadalhan, tapos yung body of letter, dapat nandun po yung yung detalye ng utang, magkano yung process, yung loan proceeds, no, magkano yung loan amount, magkano yung interest rate, magkano yung penalty, tapos gaano kahaba na hindi bayad. Tapos meron din ho yan, yung tanning, kung ilang araw nilang binibigyan ng pagkakataon, no, para maayos o maresolba. Tapos meron din doon sa tanning, may consequences po. Tapos may mga contact details po kayong po pwede pong tawagan doon. Tapos syempre, kung sino yung nagpadala, pipirmahan ho yun. No? Padadala ho yan, no? Po pwede yan doon sa tradisyonal na pamamaraan, no? Kung mayroong mga maniningil yan o mga field officer yan, po pwede po yan. Tapos po pwede yan snail mail, po pwede yan courier, po pwede na rin ho tayo ngayon sa email. Kasi po meron na tayong e-commerce law. Okay po, so yun ang po, sa demand letter pa lang. Okay, ngayon sinasabi nila, may barangay conciliation daw po. Hindi ho. Wala na ho tayong barangay conciliation. Tsaka ito, sasabihin ko sa inyo, hindi kagad barangay conciliation yan. May mediation po muna. Kasi tingnan nyo po, hindi talaga alam ang proseso. Okay? Hindi nga alam yung batas eh. Meron pong administrative circular ang Supreme Court na inilabas, yung 14-93. Okay? Yung po doon, pagkayan ay juridical entity, meaning, okay, isang organisasyon. Hindi na ho yan tatangkilikin, okay, sa barangay. Bakit? Kasi may kakayanan po magdemanda yan eh. At bukod doon, dapat sa isang address lamang po or isang lokasyon, municipality or city, matatagpuan yung dalawang maghahablahan dyan sa barangay. Tsaka hindi ho dapat barangay conciliation kagad. May mediation po muna yan. Bago doon, pagka wala talagang walang pagkakasunduan, doon pupunta tayo sa barangay conciliation proceedings. Di ba? Pero hindi na ho dadaan. Maliwanag ho yan. Meron hong memorandum circular po ang Supreme Court natin dyan. So, ibig sabihin lamang po talagang walang alam itong mga bugok na to. Tapos, meron pa sinasabi, pagka-transfer sa barangay, dadalhin naman daw po sa municipal. Okay? Sa municipal trial court para daw po sa small claims. Sige. Wala akong problema. Diba? Sabihin nyo, sige ho, gawin nyo kung anong gusto ninyong gawin. Diba? Kasi po, itong mga to, lalo na itong mga fly-by-night, no, na mga bugo katabusadong online lending apps, hindi ho magdidemanda yan. Okay? Kasi ho, hindi naman juridical entity yan, walang karapatan yan. Saka bukod ho doon, sa dami ho na nilabag na batas ng mga bugok na yan, hindi ho haharap sa korte yan. Hindi ho tutungtong yan para mag-file eh. Totoo po yan. Biruin nyo po, napakaraming batas ang kanilang sinaway. Di ho ba? So, ba't ho haharap yan? Kasi ho, pagka yan, may small claims po na isinampa ang isang kumpanya. No? So, iimbitahan ho yung hinahabla, di ba? Yung hinahabla ho kasi, maaari din pong magdala ng ebidensya kung sakasakali po may ginawa sa kanyang hindi maganda. Kagaya niya, itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, nangaharas yan. Ang taas ng interest, sobra. Di po ba? Sa dami po ng batas na, na sinaway niyan, sa tingin nyo, harap yan? Hindi ho. Ito po lilinawin lang ho natin, paglilinaw po. Okay? Hindi ko ho sinasabi sa inyo to, no? Para hindi nyo bayaran yan or iwasan yung bayaran. Okay, itong mga bugo katabusadong online lending apps. Sinasabi ko po ito sa inyo para po mapakalma kayo kasi nga ito po yung laging panakot sa inyo. Okay, pag sinabihan mo kayo ng ganyan, no, sabihin nyo wala namang problema. No, karapatan yung gawin yan. Kaya lang dapat gawin nyo yan sa naaayos na pamamaraan, sa tama. Kasi kayo kamo may mali eh. Unang-una nagmula yan dun po sa maling pamamaraan ng pautang. Hindi naman kasi in-explain sa inyo eh. Kasi yan, kung in-explain po sa inyo yan, siguradong hindi ho kayo manghihiram dun sa mga yan. Kahit sabihin yung gipit na gipit ho kayo. Biruin nyo 1,000 pesos. Bibigyan kayo 500 in 7 days. Tapos makikita nyo interest, sigurado pong hindi nyo tatanggapin yan. Kasi po, alam nyo, di ba,
na doon sa pinapasok nyo na obligasyon na yon, eh mapapahama kayo. Kasi ito sasabihin ko sa inyo, okay? Kaya ho yan, hindi sinasabi nitong mga bugok at abusado ng online lending apps, no? Hindi sinusunod yung The Truth in Lending Act kasi alam nila na walang manghihiram sa kanila. Pag nalaman po na out of dun sa utang ninyo, kalahati na lang matatanggap. Okay? Bukod dun, 7 araw lamang po. At pagka laki-laki ng interest per day, di po ba? Or in 7 days. Kaya ho hindi nila dinidisclose yan. Okay? Ganyan ho kasusutil yung mga yan. Sweetik yung mga bugok na yan. At meron pa nga ngayon, ini-explain daw po. Pagka-explain, pag kinlik mo, ganun din. Kalahati. Hindi ho nasusunod. Kalahati lang ang i-disburse, 7 araw din. Di ba mga manluloko? Pagka ho, ayan, kaya yan, yung sa naka-receive po nung yung sa kaibigan nyo, sabihan nyo siya na wala hong katotohanan yan. No? Pawang mga pananakot lamang yan. Okay? Wag ho kayong magpapadala doon sa mga pananakot itong mga bugok na to kasi po, ang gusto niyang mga yan, pumasok sila sa isipan ninyo. Pag nakapasok sila sa isipan ninyo, gagawa ho kayo ng mga maling pamamaraan, kagaya ng tapal system, pupunta kayo sa bura-bura. Yun ho ang gusto niyang mga yan. Okay? Pakalmahin nyo yung kalooban niya kamo. Okay? Tapos, kumonsulta ho siya sa abogado para malaman niya kung ano yung po pwede niyang gawin. Pero definitely yan, simultaneously, nag-iipon ho yan dapat para mabayaran. Kung yan po'y illegal, kung magkano lamang po yung pinadala, yun na lamang po ang bayaran. Illegal ho yan eh. Okay? Nararapat lang naman ho sigurong balik natin kung magkano po yung binigay sa atin o yung pinadala sa atin. Huwag nyo nang isipin yung mga sinasabing lang interest penalty na yan. Kasi illegal yung mga yan eh. Ngayon, sabi nga sa inyo, kumonsulta kayo sa abogado para alam nyo po kung ano yung gagawin po ninyo susunod na hakbang. Pero ang sigurado dyan, pwede kayo mag-complain sa SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po sa PAOK. Dito po sa Metro Manila, sa Pasay, meron po. Okay? Ngayon po, sa mga malalayong probinsya po, dyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel, nandyan po lahat. No, yung email addresses ng mga sinabi ko pong government agency. Pwede ho kayo dyan mag-file ng complaint. I-attach nyo lamang po yung inyo pong mga proof na kayo'y winalangyan yung mga bugok na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang!